Jinky Bistro, mga kaibigan, na bakit daw ang ginagawa ay naghihiring na, bakit parang ang ginagawa ay kinokondem na daw si Sara Duterte, no? Meron pa mga komentaryo itong mga DDS. Kaya po si Congresswoman Jinky Luistro, ang sinabi po niya, we reiterate that we are not here to decide guilt or innocence. Hindi ito paglilitis. Hindi pa. We are here for one question. Isang tanong lang. May sapat bang batayan para ituloy ang proseso ng impeachment? Yan. Kasi mga kaibigan, no? Kahit nakikita na ng mga DDS na may sapat na dahilan. Aba, may mga nagko-question, mga kaibigan, bakit gano'n? At eto guys kung natatandaan nyo, kung nanood kayo, etong si Marcoleta, Paulo Marcoleta, ang anak ni Piluca, na isang Pilukado rin. Pareho sila Piluca ang ama, Pilukado rin ang anak, no? So, like father, like son, mga Pilukado. In short, kung hindi panot, kalbo. Sorry po sa mga kalbo. So, yung mga kaibigan, no? Sabi po nitong si Paulo Marcoleta, ngayon lang ako nakakita ng ganitong impeachment. Nagyabang pa siya guys, no? Nagyabang pa siya. Sabi niya, nandun ako nung nagkaroon ng impeachment sa isang presidente, may Chief Justice, no? Andun daw siya. Pero ngayon lang daw siya na impeachment ay tinatanong, no? Yung patungkol sa tungkol sa grounds, yung sufficiency and grounds. So ngayon mga kaibigan, no? Grabe guys. Nilecturean ni Congresswoman Jinky Luistro. Nilecturean po siya ni Congresswoman Jinky Luistro at sinabi po sa kanya, no, yung naayon po sa Constitution at yung naayon po sa batas. Pagkatapos nagpalusot na lang siya mga kaibigan, no? Kasi hindi kasi siya nagbabasa. Nagdudunong-dunungan, mga kaibigan, hindi niya alam yung kaharap niya na si Congresswoman Jinky Luistro, bago yan maglabas ng rules, bago yan magsalita, ay naaral na niya yan maigi. Ganyan po katalino si Congresswoman, chairperson, no? Jinky Luistro. Kaya, nagmukha na namang eng-eng itong si Marcoleta. Di ba, mga kaibigan, no? So sabi po dito ni Congresswoman Jinky Luistro, we reiterate that we are not here to decide guilt or innocence. Hindi ito paglilitis. Hindi pa. We are here for one question. Isang tanong lang. May sapat bang batayan para ituloy ang proseso ng impeachment? Yun po isang tanong lang During the time, nung sila po ay naghihiring, yan lang po ang tanong nila kasi tapos na po sila sa sufficient informed, sufficient in substance ba? Tapos na sila doon. So yung hearing po nila kahapon, ito po ay tanong kung sufficient in grounds ba etong impeachment complaints laban kay Sara Duterte. So nung kitang-kita na po, no, yung klarong-klaro na po na sufficient in grounds itong impeachment complaints laban kay Sara Duterte, ayun na po mga kaibigan. Ibig po sabihin yan ay may sapat na batayan para ituloy na ang proseso ng impeachment. Ayan po ang dahilan mga kaibigan. Kaya po sila ay magkakaroon na ng preliminary hearing sa plenaryo sa March 25 at 10 a.m. ng umaga. Yan po ang dahilan, mga kaibigan. So kung titingnan natin, binigyan si Vice President Sara Duterte ng katakot-takot na
due process. At binigyan po siya ng kanyang, ng time mga kaibigan 'no, napakahaba po ng panahon ni Vice President Sara Duterte na sumagot. Yun nga po mga guys 'no, kaya po nadidismaya talaga yung mga kongresista at ang mga tao kasi ang haba-haba po ng panahon niya na sumagot. Tapos sumagot siya last minute, pagkatapos general denial, wala man lang rebuttal na, "Eto ang nangyari diyan, oh, hindi totoo ito, ganito ang nangyari. O itong issue na 'to hindi yan totoo, ganito kasi yung nangyari." Walang rebuttal. General denial but no rebuttal at all. So, paano pa para ke nagkaroon siya ng 16 na mga dekalibre na lawyer kung hindi naman siya kayang ipagtanggol. Doon pa lang sa kanyang ad cotelem, doon pa lang sa kanyang reply ay kitang-kita na hindi talaga siya maipagtanggol ng kanyang 16 na mga dekalibre na lawyer. Sabagay, palagi ko ngang sinasabi mga kaibigan sa aking, YouTube channel 'no, na kahit magkaroon pa si Sara Duterte ng 100, ha, take note ha, kahit 100 pa ang kanyang mga dekalibreng lawyer, eh, malinaw pa sa sikat ng araw, eh, yung kanyang mga ginawa, eh. Malinaw pa sa crystal clear 'no, na tubig ang kanyang ginawa. Malinaw pa mga kaibigan sa bolang kristal ni Manang Bola yung kanyang ginawa sa kanyang opisina. Kaya kahit meron pa siyang 100 na mga dekalibre na mga lawyers, hindi talaga siya maipagtatanggol. Alam mo, siguro nangangamot ng ulo sina Fortune Narbasa, Salazar at et cetera. Siguro sabi nila, "Ano ba 'tong napasok ko? Sakit sa ulo. Paano ba natin ipagtanggol 'to?" Siguro nangangamot ng ulo. "Paano ba natin ipagtanggol 'to? Parang parang gusto ko ng ano, parang gusto ko ng, mag-give up, ah." 'Di ba? Kasi nga mga kaibigan, kahit gaano kadekalibre, kagaling ang lawyer, mga kaibigan, kung katulad naman kay Sara Duterte ang iyong ipagtatanggol, nagabundok ang ebidensya ng mga katiwalian, aba, wala ka talaga magagawa. Kasi, nandiyan ang COA report, mga disallowance, nandiyan yung mga, dokumento ng SALN, nandiyan yung mga dokumento ng mga, bank accounts, yung, paper trail, nandiyan yung mga ebidensya ng sarili niyang bibig, lumabas mismo sa bibig niya, nandiyan mga kaibigan. Siya mismo ang gumagawa ng sarili niya, sariling mga ebidensya, doon mismo nakikita sa bibig niya. Eh, 'di ba mga kaibigan, napanood niyo ba yung viral na video na sinasabi niya na yung tungkol sa mga bank accounts na ipinaparatang sa kanya ni former Senator Trillanes? Napanood niyo ba yung viral na video na sabi niya mga kaibigan na, yung sinasabi nilang bank accounts, actually nung rin ko yan, pinuntahan ko lahat ng mga bangko at tinanong ko dun sa bangko kung bakit nandiyan yan. Ang sabi ng bangko, hindi daw nila alam, ah, hindi ko rin alam kung paano napunta. May gulay, gano'n ba katanga ang bangko? Gano'n ba kabobo ang bangko? Hoy, 'wag kami, Sara Duterte, 'wag kami, ha? Bago ka magkaroon ng bank accounts, eto ako, marami na akong bank accounts guys, 'no? At last year, nakakaka-open ko lang ng 2 kong bank accounts, 'no? Bago ka magkaroon ng bank accounts, pumunta ako ng bangko, oh, humarap ako sa customer service, mag-o-open ako ng ganito, mag-o-open ako ng ganyan, insurance, ganyan, bank accounts. Sige ma'am, fill upan mo yan, fill up, tapos, diyan, pirma, tapos, pipicturan ka pa, picturan ka, tanggalin mo eyeglasses, ganyan, picturan, tapos
Aantay ka pa, "Oh, antay ka muna mama," ganyan-ganyan, ayan. Ibig sabihin may proseso, hindi yung, "Uy, bigla ka na lang nagkaroon ng bank accounts." Ano yun, kabute? Ano yun, mushroom? Na pagkidlat bigla na lang magkakaroon ka ng bank accounts? Sara Duterte, lokohin mo ang mga DDS, mga kapwang bobo. Hmm. Lokohin mo ang mga DDS, mga kapwa mo na walang utak, mga utak dilis. Hmm. Lokohin mo sila. Kasi kami, hindi kami naniniwala. Bangko, hindi alam bakit nagkaroon ng ganong bank accounts. Bangko, hindi alam paano napunta do'n. Uy, wag kami ha, wag kami. Dahil hindi kami bugok na katulad niyo, 'no, ng mga DDS, 'no? So 'yan mga kaibigan 'no, kaya eto mga kaibigan 'no, etong, impeachment complaints laban kay Sara Duterte 'no, 'yan ulitin natin ay, in-emphasize po ni Congresswoman Jinky Luistro na hindi pa kami dito magde-decide ng guilt or innocence. Hindi pa ito paglilitis. Nandito lang kami 'no, para sa isang question 'no, kung may sapat ba na batayan para ituloy ang prosesong 'to. At yun nga, nalaman na talagang may sapat na batayan, kaya yun tuloy-tuloy mga kaibigan 'no. So, aantayin po natin ang March 25 para po sa kanilang predetermination 'no, sa mga complaints laban po kay Sara Duterte. Pero alam niyo ba mga kaibigan 'no, merong isang parang Trojan horse 'no, itong, matagal matagal ko ng ano 'to mga kaibigan, napapansin, Panahon pa lang ng eleksyon napansin ko na 'to, mukhang Trojan horse talaga siya. Ito pong si Toby Tiongco 'no, Toby Tiangco mga kaibigan 'no. Ang sabi po nitong si Toby Tiangco, baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya. Kung si VP Sara manalo, siguradong pananagutin sila. Kitang-kita ang pagka-DDS nito, si Toby Tiongco. Tignan niyo mga kaibigan, eto, sa mga nanonood dito, segue lang tayo. Panahon ng kampanyahan, 'di ba alam natin itong si Toby Tiangco, siya yung campaign manager ng alyansa. Alam niyo ba, kaming mga vloggers na pinapadala kapag may alyansa, nagtataka kami guys at nagtatanong kami. Sabi namin doon sa head 'no, ng headquarters, "Ma'am, bakit po parang hindi tayo pinapapunta sa Mindanao? Bakit po parang pinapabayaan natin ang Mindanao?" Eh, guys, eto pa lang si Trojan horse na Toby Tiangco 'no, Toby Tiangco. Ang kanya palang paniniwala, yung Mindanao hayaan na natin 'yan. Kasi, malakas diyan si Sara. Yang Mindanao hayaan na natin kasi hindi na tayo mananalo diyan, So, dito na lang tayo focus, dito sa Luzon, sa parts ng Visayas, sa NCR kasi dito malakas. May gulay. Very wrong mindset. Kasi mga kaibigan, kung ikaw matalino na campaign manager, 'di ba uunahin mo kung saan yung weakest mo na sinasabi, kung saan mahina yung mga kandidato mo, yun ang uunahin mo, doon ka unang mangangampanya. Bakit uunahin mong mangampanya sa Ilocos Norte, na alam mo namang solid north 'yan. Ilocos, solid north 'yan, 'di ba? 'Di ba dapat kung saan yung sa tingin mo ay weakest 'no, ng iyong partido, ng iyong ikakampanya, 'di ba dapat yun ang inuuna? So, meaning to say mga kaibigan, itong si Toby Tiongco, mukhang ibinigay na talaga niya ang Mindanao para 'no, dito kina Sara Duterte. Na kung titingnan natin mga kaibigan, hindi totoo yung sinasabi niya, kasi
marami sa Mindanao mga kaibigan kailangan mo lang itap, taga Mindanao kailangan mo lang silang itap, kailangan lang nilang makita ang mga senador ng alyansa. Kasi marami sa taga Mindanao ayaw na sa Duterte at marami sa taga Mindanao na Marcos talaga, Marcos loyalist. Katulad nga namin taga Mindanao pero Marcos kami, hindi kami Duterte. Kaya yung ginawa po ni Toby Chonco parang nag-campaign manager para pabayaan ang kampanya. Tapos, nag-question din kami, bakit ang mga maisog o laging nasa ibang bansa o nakikipag-meeting sa OFW, nangangampanya, bakit yung alyansa wala tayong campaign sa ibang bansa? Bakit gano'n? Oh, so meaning to say, pinabayaan ni Toby Chonco ang Mindanao at pinabayaan din niya at the same time ang OFW. Oh, 'di ba? Yan po. Kaya naman pala kasi lumalabas nangangamoy ngayon na siya ay isang DDS. Kita mo todo tanggol talaga siya kay Sara Duterte. At ang sabi pa niya, si Sara 1,000,000% na hindi maareglo. Take note si Sara daw 1,000,000% na hindi maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% na hindi mo maareglo? Hello, may gulay. Ayan yang tao na yan, ipinagmamalaki mo, hindi maareglo. Unang-una sa lahat, tanungin kita, ano ang iaareglo kay Sara Duterte? Siya itong may kasalanan. Ano ang iaareglo sa kanya? Siya itong may kasalanan. Siya itong may issue ng korupsyon na napakatagal ng kini-question kaya nga siya na-impeach. 'Di ba? Anong iaareglo sa kanya? Mga kaibigan, itong si Toby Chonco 'no, mali yung sinasabi 'no, puro kapeknyusan mga kaibigan. Mahilig po siya sa paratang, pero wala po siyang mga ebidensya. 1,000,000 daw percent na hindi maareglo, may gulay. Tanungin tanungin ko kayo 'no, oh, kita mo nga yung ginawa ni Sara, sa kanyang mga empleyado, sa doon sa yung mga matataas niya na mga empleyado, yung may mga katungkulan. Anong ginawa niya? Bribery, 'di ba? Bribery 'yun, ng 50,000 for 9 months, at for 9 months. At yung isa naman, mas kaunti at hindi lang tatlo yung nabigyan, mga kaibigan, ang sabi marami pa daw 'yan. Hmm. 'Yan, hindi maareglo? 'Yan ba? Ang daming ginagawang katiwalian. Biruin mo, mayor pa lang siya ng Davao City, ang dami ng napa-flag sa kanya. Ghost employees, tapos mga undocumented 'no, na mga, materials and patungkol sa mga COVID-19 'no, mga COVID-19, katulad mga face mask 'no, yung mga, gamit. Oh, 'Yan ba yung hindi maareglo? Yung magaling mag-bribe? 'Yan ba yung taong hindi maareglo? Yung magaling mandaya? Hmm. 'Di ba ang isang tao na magaling mag-bribe at magaling mandaya, 'di ba pera-pera lang 'yan? Ah, Itong si Toby Chonco 'no, pinapalabas niya na malinis itong si Sara Duterte. Pero sabi ko nga mga kaibigan, kahit isprehan mo man 'yan ng beautiful perfume o kaya ng eternity, may mga perfume ko, kahit esprehan mo man 'yan ng obsession 'no, guys, na umaalingasaw pa rin ang kabulukan at ang kabahuan ng kanyang pagkatao. Dahil kahit isprehan mo man 'yan ng pinakamababangong perfume na paborito ko, umaalingasaw pa rin ang kabulukan, ang basura
na kanyang pagkatao. 'Di ba? Huwag mag-pretend, huwag mag-pretend na malinis. Kasi kitang-kita naman, eh. Kitang-kita naman guys, eh. Huwag mag-pretend na hindi kurakot at huwag itapon sa iba or huwag bato sa iba ang inyong putik at ang inyong basura. Dahil kahit na linisin niyo ang bakod niyo, umaalingasaw ang inyong basura. Dahil mismo ang pagkatao ni Vice President Duterte, Sara, ay basura. Yun nga lang pagmumura niya sa Pangulo, eh. Pinapakita niya, eh, na basura talaga siya, eh. Oh, Vice President ka ng Pilipinas, ganyan ka magsalita. Nagmumura ka, nagha-hire ka ng assassin. Oh, basura ang iyong pagkatao. Kaya kahit anong gawin yung linis kay Sara Duterte, ha? Action speaks louder than words. Nakikita sa kanyang mga aksyon kahit na isanitize niyo pa si Sara Duterte, spray niyo man ang lahat ng pinakamababango na mga perfume diyan, umaalingasaw pa rin ang kanyang baho, 'di ba? Mabaho pa sa bulok na bangkay, mabaho pa sa bulok na basura ang kanyang pagkatao, 'di ba? Huwag magmalinis. 'Yan ang hirap sa inyo, eh. Nagmamalinis, pagkatapos ibabato sa pangulo yung inyong mga putik, yung inyong mga basura. Pagmumukhain niyo talaga na malinis si Sara Duterte, na kesyo hindi naaareglo. May gulay. Eh, kita mo nga yung ginawa niyang pag-aareglo sa House of the Representatives. Remember? Inareglo niya noon ang House of the Representatives para tanggalin si Alvarez bilang Speaker of the House. Kasi kung ikaw magaling kang umareglo, meaning to say, naaareglo ka din. Kung ikaw magaling kang mag-bribe, meaning to say, nababribe ka rin. Ganon yan, eh. Vice versa, ganon yan. Mga kaibigan, sa totoo lang, natin, 'di ba, si Sara Duterte, siya, kinukurap niya yung mga tao sa pamagitan ng pagba-bribe sa kanila para maimpluwensyahan niya. Meaning to say, siya madali din siyang maimpluwensyahan, madali din siyang ma-bribe. Eto lang, oh. Oh. Isang isang ebidensya, ha, lalabas yan mga kaibigan, yung pagtanggap niya ng pera kay Sammy Uy, isang isang drug lord. Oh, 'di ba yan yung allegedly, yan yung sinasabi ni, Senator Trillanes na itong si Sara Duterte, ha, merong bank accounts, kasama niya si Digong at yung nilalagak daw diyan yung pera ng drug lord. Oh, eh, ano yan? Oh, 'di ba 'pag areglo yan, inaareglo kayo. Ibig sabihin, para hindi siya hulihin, para tuloy-tuloy ang kanyang business sa mga illegal substance, nilalagakan kayo ng malalaking pera sa bank accounts niyo, si Sara at saka si Digong, para hindi sila magsalita, para hindi nila hulihin. O 'di ba pag-aareglo 'yan? O so meaning to say, si Sara Duterte naaareglo siya basta may malaking ganito. O 'di ba? Oh, 'yun po mga kaibigan 'no. Kaya 'wag kami, 'wag kami dahil hindi kami bugok. Kami, ang masang Pilipino ay hindi bugok. Nakikita namin, naririnig namin at wini-weigh namin, tinitimbang-timbang namin at nakikita namin kung ano ang tama sa mali, kung ano ang black at ano ang white. Nakikita namin kung ano ang tunay na nangyayari. Kahit na i-sanitize niyo si Sara Duterte at buhusan ng pinakamababango na perfume, nangangalingasaw pa rin ang baho. Oh, 'di ba? 'Yan. So, mga kaibigan 'no,
Susunod natin, eto. Okay, mga kaibigan, no? Kay Bong Revilla, mga kaibigan, no? Ito pong balita kay Bong Revilla. Naku, ano na bang balita sa aking idol, mga kaibigan? Alam niyo ba, mga guys? Idol na idol ko to sa bakbakan, si Bong Revilla, mga kaibigan. Kapanahunan ko 'to guys, sikat na dati, bakbakan, idol na idol ko 'yan guys 'no, sa mga kasi action star, paborito kong action star 'yan mga kaibigan. Naku, ang pogi-pogi nga naman lalo na nung kabataan niya mga kaibigan 'no, idol ko 'to. So guys 'no, eto nga nung sumuko siya sa, NBI nung siya ay nakulong mga kaibigan, siyempre ano tayo diyan, nalungkot din tayo 'no, kasi mga kaibigan idol ko nga 'yan, bakbakan, action star. Ang pogi naman talaga mga kaibigan lalo nung kabataan niya. Pero siyempre mga kaibigan kahit idol natin 'yan guys 'no, idol natin 'yan ay, ah, 'no, kung meron dapat managot. At eto nga mga kaibigan ko lang 'no, wish ko lang na talagang maipagtanggol niya ang sarili niya at mapatunayan niya ng bonggang-bongga na hindi totoo ang mga paratang sa kanya para naman makalaya siya. Kasi idol ko 'yan sa bakbakan guys, no, sa totoo lang 'no. So, pero gano'n pa man, kailangan mapatunayan niya 'no, with evidence. Back by evidence kailangan. Mapatunayan niya ng bonggang-bongga para siya ay makalaya, no? So, eto nga po mga kaibigan, prosecutors give Revilla until March 30 to answer expanded plunder case. Naku, mga kaibigan, until March 30 na lang, kailangan po siyang sumagot, mga kaibigan, no, dito po sa kanyang kaso, no? O pinalawak pa, expanded plunder case. Ibig sabihin, mga kaibigan, no, kung dati yung plunder niya ay ganitong ano lang, area, mas pinalawak po yung scope. Siguro maraming mga nagsanga-sanga na yung mga issue diyan, mga kaibigan, no? Yung ah, mga nagdemanda sa kanya, mga kaibigan, no? So, a panel of prosecutors from the Department of Justice has given former Senator Ramon Bong Revilla Jr. until March 30 to respond to allegations raised by 4 additional respondents. O kita mo nga guys, meron palang 4 additional mga kaibigan na nagdemanda in plunder case linked to alleged anomalous flood control projects. Oh. So mga kaibigan, grabe. Ang alam ko guys, meron pa siyang pending dati, kasi 'di ba nagkaroon siya ng kaso tungkol sa PDAP. Tapos parang, sa pagkakaalam ko, na-acquit siya dun sa isa, pero meron pa siyang isa, na pending, 'no? May isa pa siyang pending. Tapos, ito sa panahon ni PBBM, dinrap yung pangalan niya, 'no, na isa sa mga senador, 'no, na kumikbak dito sa flood control scandal, 'no, flood control, mga ghost flood control, projects. So dito mga kaibigan, binibigyan na lang siya until March 30. Naku, malapit na, March 30. O meron pa siyang mga ano, 1 week, meron pa siyang 1 week mahigit mga kaibigan 'no, para sumagot. Para nga dito guys 'no, kasi meron pang mga panibago 'no, mga additional na, allegations laban sa kanya. 4 additional respondents in a plunder case linked to alleged anomalous flood control projects 'no. So, 'yan mga kaibigan 'no, so, ulitin natin 'no, prosecutors give Revilla until March 30 to answer expanded plunder case, 'yan. So, yung panel of prosecutors from the Department of Justice ay binibigyan po si former Senator Bong Revilla Jr. until March 30
para sumagot po sa mga aligasyon na inihain or ni-raise ng 4 'no, na dagdag 'no, ng mga respondents dito sa plunder case na nili po 'no, sa kanya sa mga alleged anomalous flood control projects. So, sana lang mga kaibigan ay malampasan niya ito 'no, ma ma maipaliwanag niya, masagot niya ng bonggang-bongga with evidences at maipakita niya sana na wala talaga siyang kasalanan, kung wala siyang kasalanan. Pero kung may kasalanan siya, eh, dapat po talaga siyang magbayad dito po sa kaniyang mga nagawa, 'no? Pero bilang bilang isang ano, isang fan 'no, ni Ramon Revilla, bilang isang action star, sana ay wala siyang kasalanan. Sana hindi totoo 'no, para hindi siya makulong. Sayang naman, eh, 'no? Sayang naman kung makulong siya, hindi na siya makakapag-action, hindi na siya makakapaggawa ng movie, 'di ba? Oh, sayang naman yung kanyang, itsura kung makukulong lang siya sa loob ng kulungan, 'di ba? Oo, so yun mga kaibigan 'no, nakakalungkot isipin na siya ay nakulong. Kaya sa mga senador, sa mga kongresista, sa mga gustong magpulitiko 'no, lesson. Ang lesson dito, gumawa ng tama, gumawa ng tama, 'wag magnakaw, 'wag mangurakot, dahil ang sinumpaan niyo sa bayan nung kayo ay inihalal ay susunod kayo sa konstitusyon ng Pilipinas, susunod kayo sa batas ng Pilipinas, magse-serve kayo sa bayan, sa tao, at sa Diyos. Siyempre una sa Diyos, sa tao, sa bayan, at hindi kayo mangungurakot at isusulong niyo ang interes ng mga Pilipino, 'di ba? So mga kaibigan 'no, hanggang dito na lang po, pero bago po tayo magtapos, paki-subscribe po, Sinyolo mga kaibigan, at siyempre please paki-subscribe na rin po ang aking page, Admin Rich. Dagdagan niyo naman po ang aking subscribers, please. Sa 808,000 na nanonood dito, please paki-subscribe naman ang aking Admin Rich at saka paki-subscribe ano ba yun? Paki-subscribe na rin po si Banat Boy Mandirigma at saka paki-subscribe na rin po si TPL4 'no, at TPL3 paki-subscribe na rin po mga kababayan 'no. Kami po ay mga PBBM, defender 'no, PBBM supporters, PBBM loyalists, Marcos loyalists, Marcos loyalists, Marcos supporters, pro-government vloggers, at kami po ay, nagde-debunk ng mga fake newsan ng mga DDS 'no. So mga kaibigan, patuloy po nating suportahan ng ating pangulo, ang buong administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Patuloy po nating suportahan guys, at huwag po agad-agad maniniwala sa mga fake news ng mga DDS dahil alam po natin mga kaibigan, kapag DDS, karamihan ng kanilang influencer, fake news. Yan. Kakulango.